Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Scarborough. So today is my 29th day of my local leave here in Dubai. So ibig sabihin ho, isang araw na lang and then back to work na ako. Today guys, I decided to just rest here in our house. Pahinga lang kasi parang since day 1 sumobra yung activity na ginawa ko kaya talaga nagkakasakit ako. Kaya parang more than 2 weeks yata ako nagkasakit talaga ng sobra. Kaya after noon medyo slow lang ako ng konti. But I'm so happy to know na during the time ng local leave ko is marami pa akong natutunan sa buhay. And today, mag-uusap lang po tayo. Okay, personally guys, nung una, simple lang yung buhay ko dito sa Dubai. Kasi ako yung tipo ng isang tao na visit visa lang, na ang tanging hangad ko lang talaga una is makahanap talaga ng trabaho. Then, ayun, na-bless naman ako ni God, nakahanap ako ng magandang trabaho, and now I am the assistant cafe manager of Häagen-Dazs. But during the time na nagsimula po ako nagkaroon ng telepono, ng iPhone 4, ang dali po kasi mag-post ng video sa YouTube. Kaya yun, napagtripan ko mag-post. Okay? Until such time na naisip ko bakit hindi ko nga i-share yung mga na-experience ko as visit visa para ang idea ko talaga is makatulong nga talaga sa mga visit visa din na Pilipino na mga pupunta pa lang dito sa Dubai. Akala ko noong una yung pagiging YouTuber, yung isang video vlogger, akala ko masaya, akala ko masarap. Hindi ko sinasabing hindi naging masaya, masarap yung buhay ko as YouTuber. Pero it's just that I'm not that so ready sa mga batikos, okay? Sa mga mouth trash, sa mga bashers, sa mga wala nang magawa, sa mga mapanlait na mga tao. People are correcting me with my grammars, with my accents, with my intonations, at kung ano pa. But guys, to all my followers, I just like to let you know na ako po ay isang Ilonggo and what will you expect? Accent po kasi yun, okay? So Bisaya po talaga ako and it's like you're Chinese, di ba? If you're if you're from Myanmar, if you're from England, if you are from whichever part of the world, definitely guys, you really have that accent. At hindi ho talaga mahirap tanggalin yun. But then I'm not saying that I'm proud of it. But ang masasabi ko lang, this is me, this is the natural me, the normal me. Okay? So yun, nung huli na-realize ko na ganito talaga yata ang buhay sa YouTube. Okay? Not everyone, you can really please them all. Okay? And normally masakit kasi if it's coming from Filipino, na hinahanapan ka ng perfections. Una kasi ang iniisip ko kasi before, this is a free video, okay? Of course, I don't have that background sa paggawa ng mga vlogs, hindi ako nag-aaral sa ganun. Okay, I just base yung ideas ko sa experience ko, at ano yung style ko. I just want to show everyone kung sino talaga ako at the same time. At least maliban doon sa information na sinishare ko. Na, I admit guys, hindi naman talaga ako sobrang galing mag-share ng informations. Kaya nga matututo ka lang talaga sa akin if you're going to watch the whole videos I have uploaded sa YouTube. But you will never learn from just one video na meron ako. But you have to watch as many as you can. But then guys, there are times in one time na I decided to quit. Because, sabi ko nga, sa ginagawa ko kasi, I have a chance to meet people. I have a chance to meet Filipinos. And, yung naglakas loob akong gumawa ng isang program where I'm going to help one Filipino all the way. Okay? So, nasundan yung projects na yon hanggang sa ilang tao sila na tinulungan ko ng personal. For me, that's already personal. I don't know kung how they will accept, yung tulong na ginawa ko. May mga bagay kasi na, I admit guys, emotional po talaga ako. Okay?
Siguro the reason is because this is abroad. And siguro namimiss ko yung mga barkada ko sa Pilipinas na talagang sobrang close kami. And now na nasa abroad ako, parang yung tipong feeling ko malungkot ako na wala akong kaibigan. So I think that's also my way of mag-gain ako ng friends. Yun nga, through helping Filipinos na nag-abroad dito sa Dubai. But then yun, nasasaktan pa rin ako because I'm not saying it's na lahat po sila, ganon, but there are some na talagang hindi mo kasi talaga silang kaibigan. Okay? They were just there accepting you as friends because at that moment, kailangan ka nila. Kasi for me, real friends are those who will accept kung sino ka talaga. Kasi me, I am the type of person na madali akong mag-sorry. And ako yung type ng tao na kahit mas maedad na ako, or mas mataas ang posisyon ko sa trabaho, or mas ako yung nakakatulong, willing akong ibaba yung pride ko for one person for the sake of that relationship, of that friendship. But then there are times now I realize na nakakagago na pala if most of the time ikaw na lang yung, alam mo yun, yung gumagawa nun. Parang feeling ko, nawawalan ka sa ng respeto sa sarili ko, na most of the time na lang, paano ko pa pagsasabihan to next time? Okay, paano ko pa siya pagpapayuhan? Kung anong tama niyang gawin at hindi niya dapat gawin. Kasi, wala din naman eh. Kumbaga, if we encountered problems, lagi na lang nadadaan sa Cold Wars. Okay, let me explain about Cold Wars. One common issue kasi talaga sa mga magkakaibigan if you have the Cold Wars, yung tipong isama ka ng loob sa isang kaibigan mo na hindi mo talaga nasasabi ng direkta. And of course, this friend of yours can sense na there's something wrong sa kaibigan mo, diba? Alam natin. And you will get affected and of course, may mga initial reactions ka nagagawa na later on, pagsisisihan mo din naman. Masakit. Na you don't know exactly kung saan ka nagkamali. Because of that Cold Wars. Friendship Cold Wars na ang hirap-hirap intindihin. Because hindi kasi siya katulad ng relationship din na, alam mo yun, yung pwede mo siyang hilain sa isang sulok at ikulong siya sa isang kwarto at mag-usap kayong dalawa ng puso sa puso. Friends kasi is hindi siya ganon katulad ng relasyon, di ba? Na hihilain mo na bilang kaibigan mo na, oh, you have commitment sa akin. Kasi parang friendship kasi is not commitment eh. Na you promise something to that person. Friendship kasi is an act of kindness to this person. Na you should not be asking for something in return. Okay, but aware naman tayong lahat na, of course, tao tayo, nasasaktan tayo. And sometimes me, I admit guys, sobrang OA ko minsan magtampo. There are times na parang feeling ko para akong boyfriend, para akong girlfriend kung maka-asta minsan. Siguro, sorry, siguro kasi nga bunso ako, na yung mga bunso kasi sakit ng mga bunso, we need attentions. Ang mahirap pa nito kung yung kinakalaban mong kaibigan mo o yung inaaway mong kaibigan mo o katampuhan mong kaibigan mo is bunso din. So two of you are looking for that pansin. Di ba? Yun yung mahirap. Pero guys, because of what happened, ito na kung nasusundan yung kwento ko. Ayoko lang kasi talaga mag-mention ng name. Ayoko lang mag-mention ng situation. Masyado na po akong nasaktan na alam mo you exerted everything na you respected one person. Kasi yun actually mahirap nung nasa YouTube ka and you have followers. Kasi these people are coming from anywhere na wala ka talagang idea of what their background is, di ba? Of course, kung ano yung behavior na pinili niya na ipakita sa'yo, doon ka maniniwala. And I think, doon ako nagkamali. I trust people right away. I trust people
based on Facebook. I trust people based on face. I trust people based on kung ano sinasabi nila sa akin. Because siguro, I'm just so sincere and so honest with words na sinishare ko po dito sa YouTube. That's why feeling ko, people or followers will also do the same thing. Nakalimutan ko na, o nga pala. We are just choosing right things or good things in the eyes of other people para i-judge nila tayo by that. But then, alam mo yun yung disappointments na the people na tinignan mo talaga, yung taong hinangaan mo before because he's this kind of person, his family, and everything. Yung unti-unti na realize mo na hindi pala totoo. Masakit po yung para sa akin, I admit guys. I was really hurt. Okay, hindi ko po sinasabi na perfect po akong tao. Ang dami kong pagkakamali when it comes to finances. Ang dami kong pagkakamali when it comes to relationships. Ang dami kong pagkakamali as person. Pero, I am just saying na masakit pala talaga na yung tipong feeling mo, hindi ka na nire-respeto. Yung tipong, you were together, parang hindi ka nag-i-exist. Parang wala na. Na yung tipong, the things na nakasanayan mo before, the brotherhood that you have, alam mo yung tipong parang kulang na nga lang paliguan mo sa, hindi na nangyayari ngayon. There are times I admit guys that I miss. Namimiss ko ako lahat po ng kaibigan ko, lahat po ng follower ko. Especially yung mga naging project ko sa YouTube, ng mga Filipino na tinulungan ko. Mahal ko po silang lahat. And alam niyo kung gaano kalaki yung puso ko para sa inyo lahat. At even dumating pa yung point na wala na akong makain. Since kailangan nyo ng pera, I have to share. Na alam kong hindi ko matiis knowing the fact that yung pera mong hawak is not enough for the whole week. So parang iniisip ko na before dumating yung time na yun, kailangan ko makagawa ng paraan. Na it's either isanla ko yung ATM ko dito sa Dubai or it's either manghiram ako sa mga managers ko. Ginagawa ko po yun. That's how I appreciate people na nagtitiwala sa akin. Pero sabi nga nila, na there are things daw in life na lalo na yung mga tumutulong sa ibang tao. If your family are in need, kapag hindi pa ganun ka-stable yung family mo and yet you are so proud to share yung pagtulong mo sa ibang tao is nakakahiya. Because, paano mo na ipagmamalaki na magawang tulungan yung ibang tao? Considering the fact na yung family mo yung mas nangangailangan sa'yo. So now guys, yun yung pinakamalaking bagay na natutunan ko with my local live here in Dubai. Na I have to focus and prioritize my family. And of course, second priority yung ibang tao. Kasi, these other people, guys, hindi ko po sinasabing lahat, okay? There are some other people kasi talaga na kinukonsider ko na parang, hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa kasi sa akin to. Na, yung other people kasi na to, if you help them, it's like it's not an obligation for them to help you back. Yun yung sad fact. Na, during the times na kailangan mo rin ng tulong coming from them, wala kang aasahan. And I think help is, hindi mo naman talaga maididemand sa ibang tao. Maybe there are some reasons na you have to prioritize yung sarili niyang problema. Yung problema ng pamilya nila. Kaya hindi nila nagagawang tumulong sa akin. So, yun yung natutunan ko. That me, before doing yung help din para sa ibang tao, I have to help my family first. And second, yung ibang tao.
Pero guys, before I end this video, kahit pinipilit kong maging masama, maging bad guy, talaga yung konsenso ko kasi yung puso ko hindi talaga kaya. Ginagalingan ko na lang yung acting ko. Pero nagagawa ko pa rin yung mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. Yung tipong kontra ng utak ko, pero kinakalaban ng puso ko na hindi ko kasi kayang gawin. Pero soon, sana matuto din ako. Gusto ko na darating yung panahon na other people na natutulungan ko sa maliit na bagay na ginagawa ko rito sa YouTube. And na pinagmamalaki ako, isa na may pagmalaki ko rin talaga yung sarili ko. Na alam ko na I am correct kung ano yung mission na meron ako. Guys, despite of yung things na nangyayari sa akin, this is the same reason kung bakit gusto kong mag-quit dati sa YouTube. Kasi nasasaktan na ako, feeling ko naaapakan ako, nababastos ako. This is the same reason, but at this time, I'm not going to quit. I'm not going to quit YouTube. Kasi hinahanap ko pa rin kasi siya. So, yun. And, ano pa ba natutunan ko? Well, now, I understand and, the value of money. Kasi naranasan ko yung financial crisis lately. Actually, until now. Na, of course, mas magastos po pala mag-local live sa Dubai. Kasi umuwi sa Pilipinas. Pero I think mas magastos umuwi sa Pilipinas. O, basta. So, people will, sabi ko nga, it is really true that experience is really a great teacher. Thanks at na-experience ko itong mga bagay na to during the time na nag-local live ako dito sa Dubai. Now, I know who are the people that really loves me. And now, ngayon kasi mga bagay na to, na-appreciate mo yung mga kaibigan na hindi mo napapansin dati. Na they were there lang pala. Na you are so focused so much to this person. And yet, nakakaligtaan mo yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, totoong concern sa'yo, totoong nandyan pala talaga para sa'yo. Sino po? Well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carbo again. And sorry sa moment. This is my moment kasi just want to share that idea. And tomorrow is my last day, guys. So, tingnan natin anong pwede ko pang gawin. Bye, guys. Have a nice day. Ciao. God bless you all.